Kumusta, Master Gray? Recap na naman. Ngayon ipapaliwanag ko ang isang American psychological thriller film na pinamagatang Run. Spoiler alert, watch out and take care. Nagsisimula ang pelikula sa isang pangkat ng mga doktor. Sinusubukang iligtas ang buhay ng isang napaaga na bagong panganak na sanggol. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawag ang ina ng sanggol na si Diane Sherman upang tingnan ang kalagayan ng kanyang sanggol na pumasa sa kritikal na yugto. At tinanong niya kung magiging okay ang sanggol. Ang eksena ay lumipat sa isang bata na nagngangalang Chloe, na may 5 pangunahing sakit kabilang ang hika, diabetes, at paralysis. Sa bahay, nakagawian ni Chloe ang pag-inom ng maraming gamot, at pagsuri ng dugo upang makontrol ang kanyang mga antas ng asukal sa dugo. Si Chloe ay ipinakita na isang napakatalino na kabataan. Siya ay may pagnanais na mag-aral sa isa sa mga nangungunang unibersidad sa lungsod. At nag-a-apply sa kanyang aplikasyon sa kolehiyo na may ganoong hilig. Palagi siyang nasasabik kapag may dumating na liham. At umaasa na ito ay isang liham ng pagtanggap sa unibersidad. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakakatanggap ng anumang liham mula sa unibersidad. Gustong-gusto din ni Chloe na gumawa ng mga eksperimento at bumuo ng mga sopistikadong tool na itinuro niya sa kanyang sarili sa bahay. Isang araw, habang nag-aaral si Chloe, narinig ni Chloe ang tunog ng sasakyan. Sa tingin niya ito ay isang mail delivery car, ngunit agad na dumungaw sa bintana. At ito pala ay ang kanyang ina na kakauwi lang pagkatapos bumili ng mga gamit. Nang kausap ang kanyang ina, agad na sumilip si Chloe sa grocery box ng kanyang ina. At kumuha ng mga tsokolate sa kahon. Gayunpaman, aksidenteng nakita ni Chloe na mayroong isang pakete ng berdeng gamot na may pangalan ni Diane Sherman. At natural, curious si Chloe kung anong sakit ang meron ng nanay niya. Sa gabi, ang nanay ni Chloe ay nagbibigay ng gamot para inumin ni Chloe bago matulog. Nagulat si Chloe dahil may nakita siyang berdeng gamot kanina. Tinanong niya ito sa kanyang ina at sinabi niyang ito ay gamot ni Chloe. At ang pangalan sa pakete ng gamot ay pangalan lamang ng tatanggap. Si Chloe na nagtataka pa ay nagpatuloy sa pag-inom ng gamot at dumiretso sa pagtulog. Kinabukasan, nang ibabaw ang curiosity kay Chloe, nagpasya siyang kumuha ng isang pakete ng gamot sa cabinet at tiningnan ang pangalan ng gamot. Nakaprint ang Prejoxen sa pakete at siya ay nalilito dahil sa pagkakataong ito ay nakita niya ang kanyang pangalan na nakabalot sa gamot. Nagtanggal siya ng maliit na sticker na may pangalan niya. At nakita ang pangalan ni Diane Sherman na nakasulat sa likod. Pagsapit ng gabi, bago matulog si Chloe, binibigyan siya ng kaparehong gamot gaya noong nakaraang gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nilunok ni Chloe ang berdeng tableta at ibinalik ito upang masuri. Matapos makatulog ang kanyang ina, agad na bumaba si Chloe upang maghanap ng impormasyon tungkol sa Prejoxen sa pamamagitan ng kanyang computer. Sa kasamaang palad, hindi ma-access ang browser dahil may problema sa internet. Habang gumagamit ng computer, hindi namalaya ni Chloe na may nakatingin sa kanya sa sulok ng kwarto. Kinabukasan, agad na tumawag si Chloe ng mga random na tao. At hiniling sa taong iyon na gumamit ng internet at suriin ang Prejoxen na nakalista sa pakete ng gamot. Gamot pala sa puso ang Prejoxen pero kakaiba, ang Prejoxen ay pulang tableta. Hindi berde. Nagsimulang maghinala si Chloe na may gagawin ang kanyang ina. Curious pa rin si Chloe, kaya pinapunta niya ang kanyang ina sa sinehan bilang dahilan para maghanap ng impormasyon doon. Habang nasa sinehan, sinabi ni Chloe kay Diane na gusto niyang pumunta sa banyo. Umalis si Chloe sa sinehan at dumiretso sa pinakamalapit na botika. Pagdating niya sa lugar, napakahabang pila agad na pinakiusapan ni Chloe. Ang nasa pila na hayaan siyang putulin ang pila. Tinanong niya ang pharmacist tungkol sa berdeng gamot na ibinigay ng kanyang ina. Tinatanong niya kung ano ang gamit ng Prejoxen. Nakita ng parmasyutiko ang gamot at nalilito. Ang gamot ay hindi Prejoxen, ito ay Ritocaine. Ang gamot ay karaniwang ginagamit para sa mga aso. Laking gulat ni Chloe nang marinig ang revelasyong ito, gumuho ang kanyang mundo. Pagkatapos ay itinanong niya kung ano ang mangyayari kung ang mga tao ay uminom ng gamot. Ang sabi ng parmasyutiko, kung ang mga tao ay umiinom ng gamot na ito, ang tao ay makakaranas ng paralysis. Biglang natarante si Diane, at agad na nag-inject ng pampamanhid sa binti ni Chloe, na naging dahilan upang biglang matapos ang paghahayag na ito. Hinahatid siya ng kanyang ina sa bahay. Mamaya sa bahay, si Diane ay nagsimulang magpanik kaya ikinulong niya si Chloe sa kanyang silid. At lumabas siya para bumili ng bagong race 8 ng paralitiko na hinahanap niya sa internet. Nagising si Chloe at napagtanto niyang ikinulong siya ng kanyang ina sa silid. Si Chloe ay isang matalinong dalaga.
Kaya mayroon siyang ilang mga trick upang i-unlock ang pinto. Sa kasamaang palad, naisip ito ng kanyang ina at inilagay ang hawakan ng walis upang harangan ang pinto. Pero hindi ganoon kadaling sumuko si Chloe. Ginagamit ni Chloe ang kanyang mga kasanayang pang-agham at teknikal. At kumuha ng panghinang, kumot at may hawak na tubig sa kanyang bibig. Pagkatapos ay lumabas siya sa bintana, at gumapang sa bubong ng kanyang bahay. Upang pumunta sa susunod na silid. Habang nabubuo ang suspense, ginagamit niya ang init mula sa panghinang. At pagkatapos ay ang tubig upang basagin ang salamin sa bintana ng susunod na silid. Ginamit na placemat ang kumot para hindi malantad sa basag na salamin ang katawan ni Chloe. Pagkalabas sa bintana, naramdaman niyang sumiklab ang kanyang hika. At sa kasamaang palad, nakalimutan niyang dalhin ang kanyang inhaler. Si Chloe ay sinusubukang gumapang na may nanginginig na hininga upang marating ang kanyang silid. Pagdating sa kanyang silid, agad niyang ginagamit ang kanyang inhaler para maibsan ang kanyang hika sa oras. Agad na sumakay si Chloe sa kanyang wheelchair at nagmamadaling tumakbo palayo sa kanyang bahay. Gayunpaman, ang elevator na ginamit ni Chloe sa pagbaba ng hagdan ay nasira ng kanyang ina. Sa pagiging desidido niya ay tinapon niya ang kanyang wheelchair. At gumapang pababa sa hagdanan at bigla siyang nadulas at gumulong pababa. Sa pagbagsak niya ay may milagrong naramdaman si Chloe. Nararamdaman at ginagalaw niya ang kanyang daliri sa paa. Dahil matagal na siyang hindi nakakainom ng gamot na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Lalo siyang nagiging kumbinsido na ang kanyang ina ay isang psychopath. Agad na sumakay si Chloe sa kanyang wheelchair at lumabas ng kanyang bahay. Sa pamamagitan ng daan na dating papunta sa lungsod. Biglang narinig ni Chloe ang tunog ng paparating na sasakyan. Natakot si Chloe na kotse ito ng kanyang ina at agad na nagtago. Ang sasakyan pala ay ang kartero na naghahatid ng mga sulat sa bahay ni na Chloe. Agad namang tumakbo palabas ng pinagtataguan si Chloe. Para harangan ng van ng kartero hanggang sa muntik na siyang matamaan. Bumaba ang kartero sa kanyang van at tinanong kung ano ang problema ni Chloe. Ang sabi lang ni Chloe, tulungan mo ako. Nang tinutulungan ng kartero si Chloe, biglang dumaan ang sasakyan ng kanyang ina at nakita niya silang dalawa. Agad na, lumapit si Diane sa kartero para tanungin kung ano ang nangyari kay Chloe. Pinigilan ng kartero si Diane na gustong iuwi ang kanyang anak. Sinabi ng kartero na ayaw umuwi ni Chloe at gusto niyang pumunta sa istasyon ng pulisya. Nagpatuloy si Diane na iuwi ang kanyang anak na babae. Kahit na nagbanta na iulat ang pagkidnap sa pulisya. Dahil walang signal, walang saysay ang pagsisikap ni Diane. Ayaw niyang hayaan ang kartero na kunin si Chloe, ngunit sa kondisyong pupunta siya. Nang isinakay si Chloe sa van ng kartero, sinaksak ni Diane. Nang isang pampamanhid sa leeg ang kartero hanggang sa mawala ng malay. Pinapatahimik din si Chloe hanggang sa mawala ng malay. Pagkagising niya, nasa silong na ng bahay niya si Chloe, at nakakulong dito. Nakita ni Chloe ang isang itim na likido na ginawa ng kanyang ina. Na marahil ay isang paralisadong gamot para sa kanya. Hindi makaalis si Chloe, hindi makagalaw ang wheelchair. Dahil ikinadi na ito ng kanyang ina. Humanap ng paraan si Chloe para makaalis doon. Hanggang sa, nakita ni Chloe na may nakatambak na papel. Notification pala ito tungkol sa pagpasok ni Chloe sa university na dati niyang ni-register. Si Chloe, na nakakaalam na itinago sa kanya ng kanyang ina ang papel, ay mukhang bigo at inis. Patuloy ang paghahayag. Nakahanap si Chloe ng ilang larawan. Na nagpapakita na si Chloe ay dating malusog at hindi paralisado. At ang mas nakakagulat, nakita ni Chloe ang isang papel. Na naglalaman ng isang tala ng pagkamatay ng isang sanggol na nagngangalang Chloe. Na namatay 2 oras pagkatapos ipanganak, kasama ang isang pahayagan na naglalaman ng balita. Ng isang sanggol na kidnapong sa parehong lugar, kasabay ng pagkamatay ni Chloe. Sa oras na iyon, napagtanto ni Chloe na hindi siya ang biological na anak ni Diane. At siya ang bata na ninakaw mula sa kanyang biological na mga magulang. Napag-alaman na ang sanggol ni Diane na ipinakita sa simula ng pelikula ay hindi na iligtas. At dahil doon, naging frustrated si Diane kaya inagaw niya ang baby ng iba sa ospital para palitan ang namatay niyang baby. Kapag na-stress at nalilito si Chloe, dumating si Diane. Sinabi niya sa kanya na hindi talaga siya ang kanyang ina. At na siya rin ang nagpasakit at naparalisa kay Chloe sa lahat ng oras na ito sa pamamagitan ng gamot. Sinabi ni Diane na ginawa niya ito dahil mahal niya si Chloe. Sinabihan niya si Chloe na kalimutan ang lahat ng ito at bumalik sa dati. Itinapon ang gamot ni Chloe. Si Chloe, na natatakot pa rin, ay tumanggi sa mga salita ng kanyang ina hanggang sa maubos ang kanyang pasensya. Pagkatapos ay kinuha ni Diane ang itim na pinaghalong likido gamit ang isang irenggilya upang iturok ito kay Chloe.
Lalong natakot si Chloe. Agad siyang tumakbo sa likod ng aparador at nilock ito. Nakahanap si Chloe ng lason at nang mabuksan ng kanyang ina ang pinto. Ininom agad ni Chloe ang lason hanggang sa ma-overdose siya. Napaiyak si Dayan nang makita siyang namamatay sa lason. Dito mahihinuha na mahal ni Dayan si Chloe. Na gusto niyang kontrolin ang bawat galaw na ginagawa ni Chloe mula nang ipanganak. Pero ang tanong ko sa'yo, pag-ibig nga ba ito? O isang makasariling pag-ibig? Ngayon, si Chloe, na nalason, ay agad na dinala sa ospital para sa medikal na paggamot. Pero buti na lang at matagumpay na napagaling si Chloe ng mga doktor doon. Pero nahihirapan pa rin siyang gumalaw at magsalita. Nakita ni Chloe ang kanyang ina na nakatitig sa kanya. Sa pamamagitan ng salamin sa kwarto ni Chloe. Si Chloe, na nakakita nito, ay agad na humingi ng tulong sa nurse sa kanyang silid. Sa pamamagitan ng pagpindot sa help button, hindi pa nakakapagsalita si Chloe. Kaya tanging, mga mata lang ang nagagawa niyang senyales. Binigyan ng nurse si Chloe ng note at crayon para may maisulat siya. Kapag si Chloe ay bumubuo ng isang salita, isang biglaang emergency alarm ang tumunog. Ang emergency alarm pala ay isang sabotahe na ginawa ni Dayan. Para makuha ang atensyon ng nurse na nag-aalaga kay Chloe. Hindi nagtagal, pumasok si Dayan sa kwarto ni Chloe at agad na inalis ang lahat ng medical equipment ni Chloe at inilabas siya. Pagkabalik ng nurse sa kwarto ni Chloe, natarante siya sa pagkawala ni Chloe. Nakita ng nurse ang note na isinulat ni Chloe na nakasulat, "Mom." Agad itong sinumbong ng nurse sa security para mahanap si Chloe. Pilit na dinadala ng kanyang ina si Chloe. Hindi siya makahingi ng tulong. Nang halos makalabas na siya ng ospital. Sa escalator, hindi maigalaw ng nanay ni Chloe ang wheelchair ni Chloe. Ginagamit pala ni Chloe ang kanyang mga binti para hawakan ang wheelchair sa pwesto. Dito, medyo maigalaw ang mga paa ni Chloe. Hindi nagtagal. Dumating ang mga security guard para pigilan sila sa pag-alis. Nang makita ito ni Dayan ay agad na tinutukan ng baril ang security officer. Na nagsasabing gusto lang niyang umuwi kasama ang kanyang anak. Nagawa ng isa sa mga security guard na barilin si Dayan at nahulog ito sa hagdan. Nailigtas si Chloe at si Dayan ay ligtas na iniligtas ng mga awtoridad. Lumipat ang eksena pagkalipas ng 7 taon sa isang mental hospital. Si Chloe na ngayon ay nasa hustong gulang na, ay ipinakita na kaya niyang igalaw ang kanyang mga binti. Kahit na ito ay isang pakikibaka para sa kanya. Doon, may banibisita si Chloe na si Dayan Sherman pala. Sabi ni Chloe, napakasaya ng buhay niya ngayon kasama ang kanyang tunay na pamilya. Marami siyang kaibigan, at nakapagtapos pa siya sa paborito niyang universidad. Bago magpaalam si Chloe ay parang may nilalabas siya sa bibig niya na gamot pala sa aso na binigay ni Dayan sa kanya. Tapos sabi ni Chloe, "I love you, Mom." Dito na nagtatapos ang pagtakbo ng pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang mga notification. At mag-iwan ng like para matulungan ang channel natin. Salamat sa panonood.